kay Senator Leila De Lima. Ito po, hamon ito ni Senadora Leila De Lima sa Department of Justice po, mga bossing. Ito Medyo may paghamon po no? So sabi po dito ni Senator Leila De Lima, mga bossing, kung kaya ngang panagutin ng gobyerno ni BBM ang mga sangkot sa drug war, EJ case, lalo na si Duterte at iba pang mga high-level perpetrator, baka pwede pa nilang isnabin yung ICC. So ang ibig sabihin niya po, mga kababayan, kung talagang paninindigan nyo, no, na talagang gisahin o talagang imbestigahang maigi, at kung talagang kailangan ipakulong nyo yung mga nandiyan sa mga sangkot sa drug war at EJK, okay lang sa amin na etchepwera nyo na yung ICC. Kaso po, mga kababayan, yung parang yung pagpapatawag pangalan po sa Quadcom, etong mga to pumapalag na, parang ayaw no? So, hamon niya ni Senator Leila De Lima na, sige, isnabin natin ang ICC. Pero ipakita nyo sa taong bayan, kaya nyong ipakulong yung mga sangkot na yan. Sino po ba yung mga sangkot na sinasabi po nila Senator Leila De Lima? Dating Pangulong Duterte, Bongo, Bato, etc. Kung sino pa po yung mga kasama dyan. No, kailangan panindigan nila. Pero kung hindi, baka kailangan talaga ng ICC. Meron siya sinabi dito, sabi pa dito, nais pa ng Office of the Solicitor General na ang DOJ ilagak nasa DOJ ilagak ng Quad Committee ang findings nila. Kumbaga, 'di ba, sabi po hindi ibibigay sa ICC, which is nasabi din ng DOJ, mga kababayan, yung mga ebidensya, no, yung mga ebidensya po na manggagaling sa Quadcom hindi ibibigay sa ICC, sa DOJ ibibigay. Kailangan patunayan nila na kaya nilang irehas yung mga sangkot talaga dyan at mabibigyan nila ng hustisya. Kung hindi, talagang kailangan pumasok ang ICC. Ganun lang po yun. Nais pa ng Office of the Solicitor General na ang sa DOJ ilagak ng Quad Committee ang findings nila at huwag sa ICC. Pero hindi ba ang Solicitor General, no, ngayon na si Menardo Guevara po, ang DOJ Secretary noon, nung panahon ng EJK daw po. So, sa madaling salita po, si Menardo Guevara ang DOJ Secretary nung panahon ng EJK na wala daw pong nangyari at tinulugan yung mga kaso. Medyo maliwanag po. Nais pa ng nais pa ng OSG na sa DOJ ilagak ng Quad Committee ang findings nila at wag sa ICC. Pero hindi ba yung Solicitor General natin ngayon, ang Department of Justice Secretary noong panahon ng EJK, noon na natulog sa pansitan habang kaliwat kanan ang mga extrajudicial killing. Ito yung findings ni Senator De Lima. Tama ba ang hinala ko na ayaw nila sa ICC? No? Siguro ang gusto niyang sabihin dito, si Menardo Guevara, nandoon yan nung panahon ni Duterte, siya yung pinaka DOJ Secretary. Baka hinahadlangan niya yung ICC. No? Baka hinahadlangan niya yung ICC para hindi makapasok. Kaya kinokontrol lang nila yung gigisa o yung mag-iimbestiga mismo kila Duterte. Tama ba ang hinala ko na ayaw nila sa ICC dahil kasabwat din ang ilang mga nirecycle na tao ni BBM. Hindi po si BBM ang binabanatan dito, ang tinitira po. Yung mga recycle na tao na nandoon na po nakaupo, na nandoon po nung panahon ng EJK, Department of Justice Secretary na sila noon, pero tinulugan yung mga EJK na mga kaso. So iniisip po ni dating Senadora Leila De Lima, baka yung mga yan din, kaya ayaw papasukin yung ICC para kontrolado nila yung magiging pinsala doon sa mga sabit sa EJK, sila Bato, sila Bongo at sila dating Pangulong Duterte. No? Ito rin ba ay sa asan ba?
Ito rin ba ang dahilan kung bakit pilit hindi maintindihan ng mga nasa BBM administration kung bakit mahalaga ang ICC sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng drug on war? Ito ba ay gusto nilang kontrolin ang prosecution? Makakaasa ba tayo na ang pagtugi sa mga salarin ng drug war EJK ay magiging tuloy-tuloy at hindi susunod lang sa ihip ng hangin ng politika? Nagtatanong lang naman. Yan. Executive Secretary Lucas Bersamin said the International Criminal Court will not get the House Squad Committee report on Duterte administration. Medyo magulo din po kasi, no, mga kababayan. Medyo magulo din. Bakit? DOJ, sabi, hindi kami sasali sa investigasyon. Yun din po ang nakikita ko, hindi kami tutulong sa investigasyon. Yun din po ang nakita ko, mga kababayan, kung bakit yung sa Quad Committee, hindi nila ibibigay yung mga resulta nun o yung mga pwedeng maging ebidensya, no, doon sa ICC. Kasi nabanggit nga nila, hindi kami makikipagtulungan. Pero ang pinaka main point is, pwede nilang papapasukin nila ang ICC. Hindi nila hahadlangan ang ICC. Ayan po, mga bossing. Hamon ito sa Department of Justice ni Senador Leila de Lima. Although pagtatanong po, pagkakaintindi ko dyan, kung magagampanan ninyo na maipakulong etong sila Duterte, etong si Bungo, etong si Bato, okay lang. Huwag nang mag-ICC. Pero kung hindi, at isa sa inyo, isa dyan sa mga nakaupo, no? At ang nasabi nga po, Solicitor General Menardo Guevara, na dati, na nandun na, pero tinulugan yung EJK, baka kaya hindi makapasok-pasok ang ICC. Yan ang hamon sa inyo. ICC. Kasi sa atin naman po lahat, mga kababayan, ICC or DOJ, makulong sa ICC o makulong sa Pilipinas. Ang importante po sa atin yung mapanagot po yung mga umargabyado sa kapwa natin Pilipino. Mapanagot po yung mga lumabag sa karapatang pangtao, mga bossing. Tingin ko ganun din po si Senador de Lima, no? O kahit saan, kahit DOJ yan o kahit ICC, importante mapanagot dahil isa po siya sa biktima, mga bossing. 7 taon nasayang ang buhay ni Senadora Leila de Lima. Sabi ni Archie Beroya, maaari. Pwede talaga. Tao din ni ex-president yung iba makapwesto at puro lawyer pa. Alam nila paikot-ikot ng delaying tactics. Pwede din ako mga kababayan, pwede din talaga no? Ulitin ko po, hindi si PBBM ang binabanatan dito. Ang binabanatan po yung mga dati na nakaupo na walang ginawa, no? Na okay lang, tuloy EJK, sige bahala kayo diyan. Na ngayon po Solicitor General, baka nga. Nagtatanong lang din tayo. Di po ba? Dahil tayo, ang lahat, ang gusto is, mapanagot yung mga may sala sa batas, mapanagot yung mga lumabag sa karapatang pantao. Lalong-lalo na po, mga bossing, yung mga pamilya at yung mga buhay na nasayang. Alam nyo po, sinasabi ko dito sa ating channel, wala pong pinakamahalaga, no? O wala pong pinaka-precious na meron tayo dito sa mundong ito. Wala pong hihigit sa buhay natin. Pag tegi ka na, ano pa yun? Wala na. Meron kang doorknob na na diamante. Paano mo papakinabangan yun? Kung wala ka ng buhay. Ang pinaka-precious po ay buhay ng tao. No? Paano kapag nadali ka, nabiktima ka ng laban kontra droga? Papayat-payat ka kasi hindi ka mahilig kumain. Nagkaroon ka ng TB, tuberculosis, nung mga nakaraang buwan, magre-recover ka pa lang. Payat ka, tas luwa mata mo. Nadaanan ka ng pulis na nangangailangan ng 50,000. Ako, ito, papayat-payat to, mukha addict to, Chechempo. Kukornerin ka sa eskinita. Hoy, addict ka. Bang! Tapos, ang buhay mo. Diba? Yung pala, kaya ka lang pala payat, may tuberculosis ka.